Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastora Chona Reyes ng CRC Batangas. Malugod ko po kayong inaanyayahan na samahan ako sa pagbubulay ng salita ng Diyos sa pang-araw-araw na programang Tinapay mula sa langit. Ang ating pong pag-aaralan ay matutunghayan sa Joshua 9 verses 3 to 6 at pinamagatang The Gibeonites approached Joshua and Israel in another way. Bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo muna po ay manalangin. Father God, we praise you and we glorify your name. We ask your Holy Spirit to be our teacher at tulungan ninyo pong maunawaan namin ang bawat salitang maririnig namin sa umagang ito. Bless the word and bless us in Jesus' name. Amen. Basahin po natin ang Josue 9 verses 3 to 6. Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gibeon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Ai, umisip siya ng paraan upang malinlang si Josue. Nagdala sila ng pagkain at kinargahan nila ang kanilang mga asno ng mga lumang sako at mga sisidlang balat na tagpi-tagpi. Nagsuot sila ng mga pudpod at butas-butas na sandalyas at damit na nagula-gulanit. Matigas na at amagin na ang baon nilang tinapay. Pumunta sila kay Josue sa kampo ng Israel sa Gilgal. Ganito ang sabi nila kay Josue at sa kasama niyang mga pinuno ng Israel. Kami po'y galing pa sa malayong lupain. Nais po naming makipagkasundo sa inyo. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ang aklat ng Josue ay naglalahad ng pananakop sa lupang pangako na pinangungunahan ni Josue ang kapalit ni Moises. Pagkatapos tumawid sa ilog Jordan at makuha ang Jericho at Ai, nahaharap ang mga Israelita sa bagong hamon. At sa ating pong pagpapatuloy, ang mga nakatira sa Gibeon, isang malapit na lungsod, ay gumamit ng katusuhan upang makipagkasundo sa Israel. Pagkatapos narinig ng mga Gibeonita ang pagtatagumpay ng mga Israelita over Jericho and Ai, na nagkaroon sila ng takot kaya umisip sila ng paraan upang maligtas ang kanilang mga sarili. Makikita natin sa kwentong ito ang pagpapakita ng strategy ng mga Gibeonita para linlangin si Josue at ang mga pinuno ng Israel. Nagpakilala silang mga manlalakbay mula sa malayong lugar sa pamamagitan ng pagsusuot ng pudpod at butas-butas na panyapak, damit na gula-gulanit, matigas at may amag na tinapay. At sinabi nilang gusto nilang makipagkasundo o makipag-alyansya sa Israel. Nang sa ganon, maligtas sila sa kamay ng mga Israelita. At nangyari nga na sila ay nalinlang ng mga taong yon. Ngunit malaon ay nadiskubre nila na sila ay nalinlang dahil hindi pala taga-malayo ang mga taong iyan, kundi sa lupaing iyon din pala sila nakatira. Ano bang makikita nating aral dito? Ito'y nagtuturo ng kahalagahan ng discernment at pagiging maingat sa paggawa ng desisyon. Katulad ni Josue at ng mga leader ng Israel na nadisip sila sa itsura at kalagayan at ang mapang-akit na salita ng mga Gibeonita. Tayo din ay maaaring madisip sa itsura at mga maling mga pangako lalo na sa kapanahunan ngayon. Ang kwentong ito ni Josue at ng mga Gibeonita ay isang paalala na kailangan muna nating hanapin ang gabay ng Panginoon sa lahat ng ating mga desisyon kahit ang sitwasyon ay maayos. Seek divine wisdom para maiwasan ang kapahamakan. The Gibeonites' deception serves as a reminder for us to seek God's guidance and discernment in decision making. Sabi po sa Proverbs 14:15, pinaniniwalaan ng mga mangmang ang lahat niyang napakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Maging matalino po tayo sa lahat ng oras dahil hindi lahat ng nakikitang panlabas ay mabuti. Kailangan ang masinsinang panalangin and obedience to God's word even when faced with challenging circumstances. At bilang conclusion po,
po, maging inspirasyon ito sa atin upang hanapin ang banal na karunungan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Maging maingat sa panlabas na anyo at hindi madala ng mapanghikayat na mga salita. Magtiwala tayo sa patnubay ng Diyos at gumawa ng matatalinong desisyon na magdadala sa atin ng pagpapala at tagumpay. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong katuruan. Tulungan niyo po kaming maging matalino sa bawat desisyon na aming gagawin. Tulungan mo po kaming ma-discern ang mabuti at masama. At ganun din po, Panginoon, dinadalangin po namin ang aming bansa. Dalangin po namin ang kapayapaan po ng aming bansa ay patuloy na maranasan po ng mga kababayan po namin. Dalangin din po namin na patuloy na kumilos po ang iyong kapangyarihan sa aming bansa. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli po ay inyo kaming samahan sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa programang Tinapay Mula sa Langit. Sa ganap na 5:30 ng umaga, malaya nyo po itong i-share upang marami pa po ang mapagpala. Muli, magandang umaga po at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. To God be the glory.